Gandang morning. Kung nasan man kayo. Ako, gandang morning sa inyo from Taylorville, Illinois, USA. So, ayun. So, kakagising ko lang. May mga 2 oras din tayong nakatulog. So, kaninang umaga, balik na sa trabaho si Teens. Hinatid natin siya. Ang schedule niya is 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Bali, 12 hours yun, no? 12 hours. Pati bukas, ganun din ang pasok niya. Tapos, Wednesday hanggang Friday, off na naman siya. Yun. Tapos, Sabado-Linggo, may pasok ulit siya. So, ang schedule niya, laging ganon, sa loob ng isang linggo, 36 hours lang siya papasok. So, 3 araw, isang araw, 12 hours. Yun. So, for this week, yun yung naka-assign sa kanyang schedule. So, ayun, pagkatapos ng 2 araw niyang off itong weekend, naggala kami sa Springfield. Yun, balik trabaho na siya. So, tayo, yun, kanina paghatid natin sa kanya, naglaba tayo ng mga ilang damit, no, para makatipid din. So, paunti-unti, naglalaba kami ng mga iilang damit para tumagal yung maipon naming mga labahin. So, simula dumating si Teens dito sa Amerika at dumating din ako the following week. Ito pa lang yung naiipon naming labahin, no? Ganito pa lang. Kasi yun nga hanggat maaari, makatipid kami. So, kanina naglaba ulit ako. Si Teens, paminsan-minsan, naglalaba din siya ng mga damit niya. So, ito. Dito namin sinasampay sa tabi ng heater. Yan. Yan, may nakasampay at may nakasampay. Bali, pinapalit-palit ko yan. Pinapalit ko ng pwesto once in a while pag natuyo na yung isang side. Tapos, ayun, wala na akong pending na ipapalit. So, ayun. And then, nakapag-ayos na rin ako dito sa hotel room ng konti kasi yung nandito si Teens, syempre, wala rin siyang oras mag-ayos. So, natulungan na natin siya. So, eto siya. In-stock ko na yung mga grocery. May bigas na kami. Bumili kami bigas sa Walmart. At may rice cooker kami. Ito yung rice cooker. Gagamitin na namin to mamaya. Ayan. Ang aming kauna-unahang rice cooker dito sa Amerika. Tapos nag-stock na rin kami ng tubig. Tapos dito naka-ano yung mga jacket namin. Importante yan, yung mga makakapal. Grabe sa labas. Tapos ito, kakagising ko lang, mag-aayos tayo ng kama. And then, mga maleta ni Teens at maleta ko. Ito yung mga sapatos namin. So, silipin natin yung labas. Yun, good morning na good morning. Maaraw. Tingnan mo naman yung snow, meron pa rin, no? Hindi pa rin nawawala. Pero, ang napansin ko, dahil wala nang yung snow na nahuhulog, hindi ko pa pala nararanasan yun simula dumating ako. Hindi pa ako nakakaranas ng snow na nahuhulog. So, eto, simula yung dumating ako, napansin ko, yung puro puting nakikita mo, unti-unti nang natutunaw yung snow. Nakikita mo naman yung color green, yung mga damo, no? Which is maganda rin. Maganda rin sa paningin yung puro puting makikita mo kasi, di ba, parang ang linis-linis. Pero ngayon, natutunaw na yung snow. Tapos, makikita mo na yung color green. So, balik tayo dito. Ito, inayos ko rin yung pakita ko na rin mga basurahan namin. Magtatawag nga ako mamaya dyan sa lobby. Tatanong ko kung paano i-pick up. Tapos, ito mga stock naming pagkain. Maliit lang yung rep namin. Ayan. Yung mga yogurt. Tapos, itong ating baong choknut. Ayan. Tapos dito yung broccoli, maliit na freezer. At ito,
strawberry milk, and ang ating apple cherry juice. Yan. Tapos may kamote. Yan, binibake ni Tins yan using microwave. At of course, ang ating paborito, itlog. Madalas akong kumakain ng meals na kailangan may itlog. Ganyan din yung utol kong lalaki. Hindi nabubuhay ng walang itlog na piniprito or boiled egg, ganyan. So, ayun, yun ang basically gamit namin dito. Dito pala yung aming mga toiletries. Yan. Toiletries at of course yung banyo natin. Yan. Tapos, ito, tinabi namin. Panghugas namin pag pumupupo. Ito sa akin, dala ko galing Pilipinas. Parang bidet siya, bidet. Lagyan mo ng tubig, tapos parang sprinkle to, squeeze mo. So, ayun, ito ang aming shower. Ang aming munting tirahan sa ngayon. Kasi, yun nga, ang gagawin ko pala today, magtatawag-tawag tayo sa mga real estate agent para makapagtanong pa yung mga available or vacant na apartments. Sa ngayon, ang target talaga namin, apartment, maliit lang kasi budgeted kami syempre, 'di ba? Wala pa akong trabaho, si Tins naman hindi nakakasimula lang, hindi pa sumisweldo. So nagre-rely talaga kami sa baon namin pera dito. So si Tins magdadalawang linggo pa lang, ako mag-iisang linggo pa lang. So normal lang naman, sabi rin ng mga kapatid ko, sabi ng kapatid ko dito sa Tennessee, yun, yung mga kamag-anak din namin, mga kaibigan, huwag kami masyadong ma-stress kasi, yun, isang linggo pa lang nga ako dito, 2 linggo pa lang si Teens. Pero alam mo yung feeling na, ganun din yung pakiramdam ni Teens eh. Alam mo yung feeling na gusto na namin makahanap ng malilipatan kasi, di ba, ayun, para yun, makapagsimula kaming mag-ayos ng mga gamit. Pero yun nga, kailangan maging mapasensya dahil hindi naman lahat kailangan madaliin. So, yung kapatid ko, kinukwento niya nga sa akin, sinishare niya mga after 4 weeks, 5 weeks, doon pa sila talaga nakakapagsimula yung mga gamit nila. Kasi doon pa lang na-release yung social security number niya eh. Even yung sa asawa niya. So, ganun din sa case namin. Ako nga, bukas pa lang ako. Yun yung isa sa lakad ko bukas. Bukas pa lang ako pupuntang Springfield ulit para mag-apply ng social security number. Si Teens on the process na and hopefully soon ma-release na. Kasi again, sabi ko sa nakaraang vlog, hindi kami makakilos masyado nang walang social security number dahil lahat doon nakadepende. Yung pag-i-inquire ko ng phone line, yung pag-i-inquire namin sa kotse, yung pag-i-inquire namin sa apartment, lahat yon hinihinga ng social security number. So, hindi kami makapag tapos ng transaksyon nang wala yun. So, sa ngayon, yun nga, gawin na lang natin yung mga kaya nating kontrolin. Katulad niyan, naglalaba tayo, nag-aayos tayo ng mga gamit. Ayun. Even driver's license pala, hindi kami makapag-apply. Buti na lang, allowed ako mag-drive dito gamit yung lisensya ko sa Pilipinas. Yun. 3 months lang. Yun ang rule dito sa state dito sa Illinois. For 3 months, allowed yung lisensya ko sa Pilipinas na valid. Yun. So, after nun, kailangan yung 3-month window na yun, makapag-apply na ako ng US driver's license. May exam din yun, so kailangan natin mag-review. So, habang nagsisimula tayo, dinadahan-dahan natin. And ano pa ba? So far, yun yung mga pwede kong ma-share sa inyo. At yung mga pwede nating magawa pa, no? So, ang plano ko today, merong nearby gym dito. Since dumating tayo, hindi na tayo nakapag-workout, no? Pero naintindihan ko naman yon. Hindi muna kasi natin pinaprioritize mag-workout. Ayun. Yung lakad namin sa Springfield kahapon,
nag-check kami ng isang gym doon sa Planet Fitness. Na makikita nyo naman yun sa vlog, pumunta kami doon. Nag-inquire lang kami ng presyo and everything. Pero alam namin, in reality, malabong makapag-enroll kami doon dahil malayo eh. Malayo masyado. So, hindi practical na bibiyahe ka para lang mag-workout doon. Kasi galing dito hanggang Springfield, 45 minutes na drive. Walang hinto-hinto, pas-pasan yun. So, malayo. Hindi feasible sa logistics, no? Yung gasolina mo, everything, tas yun lang ang gagawin mo doon, mag-workout. Pero, yung nauna dito si Teens ng isang linggo, yung nasa Pilipinas pa tayo, meron na siyang napag-inquire na gym. Yun. In fact, nakapag-free trial na siya. So, yun yung gagawin natin mamaya. Mag-i-inquire tayo para rin makapag-free trial tayo. And, ayun, tawag doon, makapag-workout naman tayo. Kasi pagkausap ko rin yung mga kaibigan ko sa ibang bansa, nagvi-video call tayo. Nagvi-video call kami. Napansin nila, medyo nangayayat daw ako. Yan. So, yun. Siguro, kaya napansin nila nangayayat tayo dahil, ayun nga, una, nag-a-adjust tayo sa tulog. Lagi tayong puyat. Jet lag tayo galing Pilipinas. Ngayon, nakaka-adjust na ako. Ayos naman yung pag-a-adjust ko, unti-unti umahaba na yung tulog ko at nagiging tama na yung oras ko dito. Pangalawa, syempre, yung lungkot na naramdaman mo sa pag-alis sa Pilipinas dahil yun nga, yung mga nakasanayan mo doon, alam mong tapos na, panibagong buhay dito. Yun, nakadagdag yun, yung lungkot, yung stress, ito pa, yung stress sa paghahanap ng malilipatan, mag-uumpisa ka. Pero bago naman kami pumunta rito, alam namin na mangyayari yan at ready naman kami. Pero yun nga, hindi mo rin naman talaga maiiwasan. Tao lang din tayo, nakakaramdam din tayo ng mga moments na ganyan. So, yun, sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko, kayo mag-alala sa akin, even kay teens, huwag kayong mag-alala sa akin kung napansin nyo nangangayayat tayo. Pero normal naman ang pagkain ko. Amerika to eh. Di ba? Masasarap ang pagkain. Speaking of pagkain, yun nga. Nagtsatsaga muna kami sa microwave dito sa bumibili-bili lang muna kami sa Walmart, sa ibang groceries. Yun yung nagiging meals namin. Yan. Tapos itong weekend, nagtry na kami ng 2 fast food na ayun, yung Raising Cane's and yung Chipotle. Yan. Yung Chipotle, back 11 years ago yung pumunta ako rito. Yan. Nakatikim na ako before pero syempre 11 years ago. So parang first time ka ulit nakakain doon at masarap yun. Kami ni Teens, nag-usap kami na every weekend or every off niya, kakain lang kami sa labas, yun, pag off niya. Hindi kami kakain sa labas everyday dahil magastos. Kumbaga parang reward na lang din sa sarili niya at maranasan din naman namin makakain ulit ng non-microwavable food na kakain kami sa labas pag day off niya. Pero once lang yon, hindi 2 beses sa isang araw. So, kailangan mamili kami ng kakainan. So, sa ngayon yon, mag-i-stock muna kami ng food, tsaga-tsaga muna. Lalo na si Teens pa lang nagtatrabaho, tapos tayo, hindi pa tayo pwede makapagtrabaho. And anytime soon, alangan din tayo makapagtrabaho kasi babalik ulit tayo ng Pilipinas, diba, saglit, para sunduin si Pixar. So, talagang higpit sinturon muna sa gastos, no? Lalo na nag-uumpisa tayo. So, malayo talaga. Malayo sa naging buhay namin sa Pilipinas, itong bagong hamon ng buhay sa amin. So, kayang-kaya naman. Yun naman ang nakikita ko, yun naman yung pakiramdam ko. Yan, kayang-kaya to. So, normal lang talaga lahat tong nangyayari. Kaya again, sa mga kaibigan ko dyan, sa mga kamag-anak ko, kung napapansin yung pumapayat tayo, kaya mag-alala, ibabalik natin yung Pilipinas na jet na yung papansin nyo kung medyo pumayat nga tayo,
babalik natin yung laman natin. Yan. Pero kayo mag-alala, normal lang kain ko rito, nakakakain naman tayo ng maayos, hindi naman natin ginugutom yung sarili natin. And kung sinasabi ko about my sarili, ganun din si Teens. Huwag kayong mag-alala sa kanya dahil very much okay siya. Kilala mo naman si Teens kahit saan mo yan ilagay. Magkakaroon at magkakaroon ng kaibigan yan dahil napaka-outgoing yan. So, ayun. Yun lang muna yung vlog natin for today. Nakapag-chika ako, nakapag-share ako sa inyo ng ibang information. And ito, ang weather natin is negative 5 degrees. Yan, nagtatapang-tapangan tayo. So, bago ko tapusin ng vlog, ayan, yan ang snow sa inyo. Yan yung snow, oh. Medyo nanigas na. Ayan. Tapos, sinabi ko sa inyo, yung napansin nyo yung, yan, dati puting-puti yan. Ngayon, lumalabas na yung color green niya, yung mga damo. Ayun. So, yun yung rent-a-car natin. Diyan natin pinark. Pinoy style. Gusto natin yung nakaharap na sa kalye. Yun, di naman pinagbabawalan. Pwede naman tayo mag-park ng ano. Ito nga pala. Tingnan mo tong backyard na to. Puti pa, puro snow pa. So, ayun. Pasok na tayo. Hindi ko na kaya yung lamig. Mahirap nung naka-t-shirt lang. So, ayun. Maraming salamat sa pagtangkilik sa vlog. More vlogs pa tayo para makita nyo ang aming buhay dito sa Amerika. So, ingat po kayo palagi and see you sa susunod.